Beanstar! For today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda at ka-advance ang technology ng metro train ng Doha, Qatar at kung magkano ba ang ginastos ng kanilang gobyerno para lang mabuo ang metro train na ito. Kaya samahan niyo ako ha! Ayos diba? Pero bago tayo makapunta sa kanilang metro train, kailangan muna nating sumakay ng bus patungo roon. At para makasakay ka naman ng bus, kailangan na meron ka nitong Metro Card. Ito kasi ang magsisilbing entrance pass mo para pasakayin ka naman ng driver. Don't worry guys, wala namang bayad ang pagsakay sa bus. Basta't kailangan nyo lang bilhin ang Metro Card na ito sa kanilang customer service na nagkakahalaga lang naman ng 20 Qatar Riyal at automatic na may laman na siyang 10 Qatar Riyal na siyang magagamit mo naman sa pagsakay mo sa metro train at kung saang lugar mo naman naisip pumunta. Dito na tayo sa Almesilla Station guys. Ito, papunta na tayo dun sa train. Medyo mainit pa rin. Alas 5 na ng hapon dito sa Qatar pero sobrang init pa rin. Ang klima dito sa Qatar dalawa lang. Merong tag-init at taglamig lang. Ang tag-init ay magsisimula mga buwan ng Abril at magtatapos ng buwan ng Oktubre. Ang taglamig naman ay magsisimula ng Nobyembre hanggang Marso na. Pagpasok nyo pa lang sa pintuan ng kanilang metro station, talaga namang mamamanghan agad kayo dahil sa napakalinis, napakaganda at napakamoderno na ng mga bagay sa loob nito. At di na rin kayo mahihirapang bumaba at umakyat dito dahil meron ng nag-aabang na escalator at elevator na para sa inyo. Tapos meron ding bendo machine. Ayan o. May bendo. Diba pag nauwaw kayo tsaka nagutom? Medyo mapapalakad nga lang kayo ng kaunti bago nyo marating ang kanilang mismong train station. Pero oks lang dahil fully air condition naman ang loob dito at siguradong safe ka rin dito kahit mag-isa kang naglalakad dahil napakaraming kamera ang mga nakalagay sa paligid dito. Biruin nyo, sa ilalim ng disyerto nakagawa sila ng subway para sa train, di ba? Ang galing. Kakabilib, di ba? Sa Pilipinas meron din ginagawa ngayon pero matagal pa matapos yun. Yan, malapit na tayo. At meron din silang customer service dito at handa silang sagutin ang lahat ng mga katanungan mo. At kung wala ng laman ang iyong Metro Card, napakadali lang mag-reload nito. Pagpipilian kayo guys, top up card, tapos put card, kung magkano merong 10, 20, 30, 50, 100, 200, 10 lang tayo. Tapos lagay daw natin yung 10. Yan, nag-paid na siya. Paid na. Tapos yes, resibo. Ang resibo guys. Resibo, tapos okay na yan. Tapos pag gusto nyo inquire kung magkano balance nyo, lagay nyo lang ulit. Ayan. May 26 pa tayo guys. At dahil meron ng laman ang ating Metro Card, pwedeng-pwede na tayong pumasok sa loob ng metro train. Napakalinis talaga ng kanilang metro train dito sa Qatar. Parang akong nananalamin pag tumitingin ako sa sahig Eto ngang si Kuya, di ko malaman kung may inaantay ba o nagpipicture-picture lang. Ito pababa na tayo at ilang hakbang na lang nasa mismong sakayan na tayo ng kanilang metro train.
Bali, nandito na tayo guys sa Almesilla Station. Bali, 3 minutes pa bago dumating yung train. Kaya antayin na lang natin. Tapos upo muna tayo habang nag-aantay tayo sa train. Alam nyo rin ba na talagang napaka-high-tech na ng kanilang subway metro train? Bakit kamo? Dahil wala na itong driver na nagpapatakbo. Bagkus, machine operated na siya. Ibig sabihin, hihinto na lang siya sa bawat istasyon na kanyang dadaanan. Doors closing. Stand clear. High-tech to guys kasi walang driver to. Bali, nakakonect na siya sa system nila. Automatic na magbubukas. Automatic na siya magbubukas kung saan station siya hihinto dapat. Ayos diba? Napaka-safe din ng loob ng metro train dahil naka-double lock door ito. Kahit nga ang buong paligid ng istasyon ng train saradong-sarado. Ni hindi mo nga makita ang release ng train o kahit ang paparating na train mismo, di mo masilayan agad. Dito na tayo ngayon guys sa Mechereb Station. Bali, ito yung kanilang pinaka main station kasi nandito lahat ng mga tatlong line ng metro. Bali, color coded yung metro dito. Merong yellow lane, green lane at saka red lane. Sa yellow lane or yung tinatawag nilang gold lane, nandyan ang Asisiya, Sport City, Al-Waab QLM, Al-Sudan, Joan, Al-Sad, Bin Mahmud, Mechereb Station, Souq Waqif, National Museum, at Ras Buabud. Sa green lane naman, nandyan ang Al-Rifa Mall of Qatar, Education City, Qatar National Library, Al-Shaqab, Al-Rayyan Al-Qadim, Almesilla, Hamad Hospital, The White Palace, Al-Bida, Mechereb, at Al-Mansura. Sa red lane naman or yung papuntang northbound, nandyan ang Lusil QNB, Qatar University, Legtayfiyya, Qatara, Alcazar, DECC, West Bay, Corniche, at Al-Bida. Sa southbound naman, going to Al-Wakra, nandyan ang Ras Bupontas, Pre-Zone, Hamad International Airport Terminal 1, Okba Ivan Napi, Al-Matar Al-Qadim, Gwalina, Al-Doha Al-Jadida. At syempre nandito tayo sa Mechereb Station. Dito nga pala sa Mechereb Station ang lipatan or yung pag-transfer mo sa ibang kulay ng metro para mapuntahan mo yung mga lugar na bibisitahin mo. At alam nyo ba kung magkano ang pamasahe ng metro train nila dito sa Qatar? 2 riyal lang naman. Malayo malapit, pares lang ng pamasahe. Napakamura, di ba? At dito rin pala guys sa kanilang metro station, hiwalay ang sakayan ng mga babae, ng lalaki, ng pamilya at ng mga VIP. Bukas naman sila araw-araw from Saturday to Wednesday, 5:30 AM to 11:59 PM. Pag Thursday naman magbubukas sila ng 5:30 AM hanggang 1:00 na ng madaling araw ng kinabukasan. At pag Biyernes naman medyo late lang sila mag-open. Magsisimula silang magbukas ng 2:00 ng hapon hanggang 1:00 na ng madaling araw. At alam nyo rin ba kung magkano ang ginastos ng kanilang gobyerno para lang mabuo ang subway metro train na ito? Umabot lang naman sa $36 billion ang ginastos ng kanilang gobyerno. Grabe ang laki, no? At nagsimula pala itong mag-operate noong May 8, 2019 lang. Bago lang pala to.
At eto guys, pupunta pala ako sa isang Catholic church dito sa Qatar para magsimba. Kahit solo traveler lang tayo guys, hindi na tayo natatakot magpunta kung saan saan. Magto 2 years ba naman na ako dito sa Qatar? Medyo malayo nga lang yung simbahan ng Katoliko dito sa Qatar guys. Mula sa accommodation namin, patungo dun sa simbahan, umaabot ng mga 2 oras ang biyahe ko. Papunta lang yun doon. Tapos pabalik pa, medyo matagal lang ng konti kasi punuan yung bus. Ang dami kasing mga nagsisimba pag araw ng Thursday night. Kaya gabi na rin ako nakakauwi. Pero okay lang, basta para kay Lord, kahit malayo, pupuntahan ko. Yun lang kasi yung way para magpasalamat ako kay Lord sa mga biyayang natatanggap ko sa Kanya. Kaya thank you Lord ha. At eto malapit na tayong bumaba. Hanggang dito na lang guys yung vlog ko. Kailangan ko na kasing magmadali Ang haba kasi ng pila ng bus sa baba. Baka abutin tayo ng siyam-siyam bago tayo makapunta sa simbahan. Kaya thank you for watching. Wala pang ganong tao kasi tanghali. Tapat nila dito. Pero sobrang init pa rin dito sa Qatar. Pawis ako. That's it for today's video. Kung nagustuhan nyo ang video ko dito, please like,